Kabanata 3271. Oh! Napasigaw si Aaron sa sakit habang pinapalipad siya. Isang kahabag-habag na ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mukha nang bumagsak siya sa lupa. Hindi niya akalain na may maglalakas loob na sampulin ang sarili, lalo pa siyang hindi igalang. Napasinghap si Aaron nang makitang handa nang umalis si Harvey. "How dare you hit me? Alam mo ba ang kahihinatnan ng paggawa nito? Kumilos ka, hulihin mo siya." Pinalibutan ng 6 na bodyguard niya si Harvey matapos marinig ang mga sigaw ni Aaron. Labas, si Rachel, na nanatiling tahimik sa buong oras, ay nagpadala sa isang bodyguard na humarang sa landas ni Harvey na lumilipad sa isang suntok bago sipain ang isa pa. Bam, bam, bam. Ang mga bodyguard ay hindi nakapag-react sa mga pag-atake at lahat ay pinalipad sa isang iglap. Marami sa kanila ang umubo ng dugo matapos mauntog sa dingding. Oh, makatwiran! Tinakpan ni Aaron ang mukha niya at galit na tumayo. "Ngayon naniniwala ako na nanloloko ka. Natalo mo pa ako at ang aking mga tao sa sarili kong teritoryo. May sasabihin ako sa iyo. Kung makakalabas ka rito ng buhay, maghihikahos ako sa harap mo." Isang dosenang gwardya na puno ng layuning pagpatay ang pumasok mula sa pasukan sa utos ni Aaron. Nagulat ang mga dealer at customer at agad na napahiyaw sa takot. Nagmamadali silang nagtago sa isang sulok ng bulwagan, natatakot na makaladkad sa kaguluhan. Mukhang nataranta ang mga babaeng inisip noong una ay tulala si Harvey. Hindi nila inaasahan na magiging mayabang si Harvey na sasampulin sa mukha si Aaron pagkatapos nitong manloko. Dapat may death wish siya. Hindi nila maiwasang mapabuntong hininga. Nagulat sila sa ginawa ni Harvey, ngunit ito ang headquarters ni Aaron at ang headquarters ng Barote Gang. Hindi makakalabas si Harvey sa sitwasyon nang hindi nasaktan. Gayunpaman, kinuha ni Harvey ang wet wipes mula kay Rachel at tahimik na pinunasan ang kanyang mga daliri. "Gaano ka kawalang hiya, Aaron? Wala akong pakialam kung ikaw ang may-ari dito o ang pinuno ng Barote Gang. Dahil teritoryo mo ito, dapat man lang ay mapanatili mo ang kaayusan dito, tama? Hindi mo inamin ang iyong pagkatalo, kaya sinubukan mong i-frame ako. Ngayon, gumagamit ka pa ng karahasan para pigilan ako sa pag-alis. Siguro tapos ka na sa negosyo mula ngayon, tama?" May mga bagay na gustong sabihin si Harvey, kahit alam niyang darating ito. Kung tutuusin, kailangan niya ng makatarungang dahilan. Natural lang sa kanya na lumaban sa Barote Gang gamit ang gayong mga dahilan. "Siyempre may negosyo pa ako. Tinatanggap ko ang bawat customer na sumusunod sa mga patakaran dito." Tama ang pananaw ni Aaron. Gayunpaman, hindi namin pinapayagan ang sinuman na mandaye dito. Dahil nandaye ka, dapat mong bayaran ang presyo. Kung hindi ko kayang hawakan ang ganoong maliit na bagay, kung gayon maaari ko ring hayaan ang lahat na manloko sa aking kasino. Paano ako magnanegosyo kung sinasamantala ako ng mga katulad mo? Paano ako mapagkakatiwalaan ng aking mga customer? Bulalas ni Aaron na para bang tama siya. "Ngayon, mapapatawad ko ang iyong pagmamataas kung pipiliin mo dito. Kung hindi, gagawin ng aking mga gwardya ang lahat ayon sa mga patakaran." Pumalakpak si Aaron. Agad namang iniabot ng isa sa mga kampanya ang isang kahon na gawa sa kahoy. Inilagay ni Aaron ang kahon sa mesa at naglabas ng isang piraso ng baril. "Sa tingin mo ikaw ang gumagawa ng mga desisyon dito, Aaron?" Ang mukha ni Harvey ay nagkaroon ng matahimik na ekspresyon. "Sigurado ka bang may karapatan kang maging mayabang ng ganito?" Inilagay ni Aaron ang bala sa revolver at pinaikot ang silindro na mahinang ngumiti. "Alam kong galing ka sa mayamang pamilya, dahil binugbog mo pa ang ilan sa mga tauhan ko. Ngunit kung gayon bakit? Huwag kalimutan, ito ay Flutewell. Hindi lang India ang suporta na mayroon ako. Si Young Master Garcia ng Barote Business Council at si Young Master Bauer ay nagsampaang magkakapatid. Sa madaling salita, mayroon akong kapangyarihan. Marahil hindi ako maaaring maging mayabang sa Walsing o Mordo. Ngunit walang sinuman sa Flutewell ang nang-ahas na sumalungat sa akin." Lumakad si Aaron at inilagay ang dulo ng revolver sa ulo ni Harvey, na tila hihilahin niya ang gatilyo.
Bang! Gumawa siya ng isang tunog, at pagkatapos ay humagalpak ng tawa na may labis na pagmamataas matapos sabihin kay Harvey ang tungkol sa kanyang background at suporta. Naniniwala si Aaron na walang pagpipilian si Harvey kundi ang sumuko kahit gaano pa kadominante si Harvey. Sampal. Bago pa matapos ang pagpapakita ni Aaron, at bago pa makapag-react ang mga tao, hindi na nag-aksaya ng oras si Harvey na ikinumpas ang likod ng kanyang kamay sa mukha ni Aaron. Isang malakas na kalabog ang umalangaw, at ang ulo ni Aaron ay dumiretso sa lupa sa isang iglap. Bang! Ang sampal ay mas malakas pa kaysa sa una, lalo pang nauntog ang ulo ni Aaron sa lupa. Excuse me, nasaktan na naman yata kita. Bakit hindi mo ako kagatin para dyan? Naiinis na pinunasan ni Harvey ang mga daliri na malamig ang mukha. Nataranta ang karamihan. Kung ang unang sampal ni Harvey ay dahil lang sa pagiging pabaya. Saka ibang-iba ang sampal na ito. Binanggit ni Aaron ang pangalang Joseph. Pero naglakas loob pa rin si Harvey na sampulin siya sa mukha. Hindi lang si Aaron ang hindi iginagalang sa puntong ito, kahit sina Frankie at Joseph ay minamalas. Laking gulat ng mga magagandang dilag sa mga pangyayari. Hindi sila makapagsalita. Hinawakan ni Aaron ang dugo sa kanyang mukha na natulala. Hindi man lang siya natauhan. Hindi siya makapaniwala na muling naglakas loob si Harvey na sampulin siya, kahit na may hawak siyang revolver at nagsiwalat ng kanyang suporta. Kinusot-kusot ng kanyang mga bodyguard ang kanilang mga mata sa hindi makapaniwala. Sino ka, bakla? Natisod si Aaron sa lupa pagkatapos ng tuluyang makabawi. Siya ay medyo mayabang na tao, ngunit hindi rin siya tanga. Ang mga naglakas loob na lumaban sa kanya. Tulalaman talaga o nagsasalita. Walang pangatlong opsyon. Sa madaling salita, si Harvey ay talagang isang kilalang figure mula sa kahit saan. Lumapit si Harvey at tinapik ang mukha ni Aaron. Gusto mo ba talagang malaman? Baka matakot ka kung sasabihin ko sa iyo ang identity ko. Ako ay isang manugang na nakatira sa isa sa mga pamilyang G na isa sa nangungunang 10 pamilya ng country age. Natatakot ka pa rin. Ano ang pakiramdam na sinampal ka ng manugang na namumuhay bilang nakikisabit lang? Bilang ang taong namamahala sa Floatwell Hotel and Casino, pati na rin ang pinuno ng Barote Gang. Hindi mo aaminin ang iyong pagkatalo, ngunit pinili mong hulihin at pagbabantaan ang iyong mga customer. Ano? Nagagalit ka pagkatapos makatanggap ng ilang sampal sa mukha. Nagulat si Aaron sa mahinahong salita ni Harvey. Ang manugang na nananatili at nakikisabit lang. Ang manugang na nakatira at nakikisabit lang ay naglakas loob na labanan ako. Bastos ka. Alam mo ba kung sino ako? Ako ay isang nakasumpang Kshatriya. Pinsan ko si Frankie. Mayroon akong diplomatic immunity. Ang isang manugang na nakitira at nakikisabit lang ay walang karapatang makipaglaban sa akin. 2 beses mo na akong sinaktan. Naiintindihan mo ba ang kahihinatnan ng iyong mga aksyon? Napuno ng galit ang mga tingin ni Aaron matapos niyang malaman ang pagkakakilanlan ni Harvey. Sumenyas siya at isang malaking grupo ng mga bodyguard ang ganap na pinalibutan si Harvey, handang patayin siya minsan at magpakailanman. Sampal. Sinampal ulit ni Harvey si Aaron sa mukha. Ituloy mo. Sabihin mo sa akin kung ano ang kahihinatnan. Nanginginig ang katawan ni Aaron habang paatras siya. Napuno siya ng hindi makapaniwala habang nakatingin kay Harvey. Nagulat ang buong karamihan. Lahat ay gustong makaalis sa lugar na iyon sa lalong madaling panahon. Ang unang sampal ay maaaring ituring na walang ingat. Ang pangalawa ay maaaring ituring na mayabang. Pero hinamon lang ng pangatlo si Aaron. Inihayag ni Aaron ang bawat taga-suporta. Naunawaan na ngayon ng lahat na si Harvey, na napakataas at makapangyarihan, ay isang manugang lamang. Ano ang karapatan ng isang manugang na hamunin ang isang Kshatriya mula sa India? Ito ba ay isang uri ng sakit na biro? Nagnganga ang ngipin ni Aaron habang tinatakpan ang mukha. Bastos ka, sinaktan mo na naman ako. Ano? Hindi pa ba sapat iyon para sa iyo? Nanatiling kalmado si Harvey. Gusto mo pa ng iba? Mamatay ka, bastard. Tinakpan ni Aaron ang kanyang mga pisngi at malamig na napabulalas. Sana mapatay ka na kapag tapos na ako sa iyo.
Galit na tinanggal niya ang safety lock ng kanyang revolver at itinutok ito kay Harvey. Tumawa siya, sa tingin mo mas magaling ka sa akin dahil lang sa may baril ka. Sigurado ka bang may karapatan kang sabihin na sana ay patay na ako? Anong sinasabi mo sa akin? Namumula si Aaron sa galit. Anong nangyayari dito? Dumating ang maldito na manugang para guluhin ang negosyo ko. At kinu-question niya ang kakayahan ko sa lahat ng bagay. Paano ako mananatili sa Floatwell kung makarating ang balita tungkol dito? Paano ko mapapanatili ang aking pride bilang isang kshatriya? Pag wala akong gagawin ngayon, walang makakaalala sa akin bilang isa sa mga leader ng Gang 6. Nanginginig sa takot ang dealer at mga customer nang makita nila ang galit na ekspresyon ni Aaron. Gusto nilang lumabas, ayaw nilang madala sa gulo na ito. Sa kasamaang palad, hinarangan na ng mga bodyguard ang bawat labasan. Ang mga taong ito ay maaari lamang magtago sa sulok, na nanginginig ng hindi mapigilan habang walang katapusang sinusumpa nila si Harvey sa sobrang galit. Nang makita ang mayabang na mukha ni Harvey, hindi napigilan ni Aaron ang kanyang galit at napasigaw siya ng galit. Itinutok niya ang kanyang revolver kay Harvey, na para bang handa na niyang hilahin ang gatilyo anumang segundo. Agad na sinunggaban ng mga tanod si Harvey, galit na galit din. Natulala ang mga dilag sa nakita. Kung tutuusin, madali silang napukaw ng gayong karahasan. Bago pa man kumilos si Harvey, kalmadong humakbang si Rachel. Si Rachel ay hindi ang Diyos ng digmaan, ngunit bilang nangungunang talento ng sangay ng Mordulangmen ng nakababatang henerasyon, malapit na siyang maging isa. Ang mga paggalaw ay mabilis at mapagpasyahan, mukha siyang maganda at inosenteng dalaga, pero parang batikang manlalaban. Sumunod siya sa isang kisap mata, parang butterfly na kutsilyo na humahampas sa hangin. Bam, bam, bam. Ang lahat ng mga bodyguard ay ibinaba sa loob lamang ng ilang segundo. Ang ilan sa kanilang mga buto ay nabali pa nga sa kalahati. Niwala silang lakas para gumapang pabalik. Naningkit ang mga mata ni Aaron nang makita niya ito. Hindi niya akalain na ganoon kabangis ang babaeng kasama ng nabubuhay na manugang. Hindi masama, magaling ka. Pero halata ka pa rin. Ang martial arts ng Country H ay ginagamit para talunin ang ating mga kalaban, hindi para magpakitang gilas. Sumuko ka sa iyong mga marangyang galaw, at sa lalong madaling panahon ikaw ay magiging mas malakas. Binigyan ni Harvey si Rachel ng ilang pointer habang nangyayari pa rin ang mga bagay-bagay. Malalim na ekspresyon ang ipinakita ni Rachel sa kanyang mukha, at tumango. Naiintindihan ko, Sir York. Dapat ko bang subukan ulit? Tumango si Harvey. Tumingin siya kay Aaron, na may suot na nakakatakot na ekspresyon. May iba ka pa ba? Papuntahin mo sila dito. Hindi mo ba nakikita na kailangan ng bodyguard ko ang pagsasanay niya? Si Aaron ay nasa bingit ng pag-ubo ng dugo. Nagbayad siya ng mabigat na halaga para sa lahat ng bodyguard na iyon. Lahat sila ay mga profesional, ngunit tinatrato sila ni Harvey na parang mga dummies sa pagsasanay. Gustong-gusto ni Aaron na tapakan si Harvey. Gawin mo na. Lumapit si Harvey at tinapik ang mukha ni Aaron. Napakahina ng iyong mga tao. Wala man lang sila dito. Duwag ka rin. Hindi mo man lang mahila ang gatilyo kahit na matagal mo nang hawak ang baril mo. At tinatawag mo ang iyong sarili na isang pinuno. Iminumungkahi kung magpakita ka na lang sa sarili mong bansa. Nagdilim ang mukha ni Aaron sa isang iglap matapos na tuluyang mapahiya ni Harvey. Inilabas niya ang isang intercom na kasing laki ng isang butones at dinurog iyon hanggang sa maging alikabok ng walang sabi-sabi. Then, he chuckled coldly and squinted at Harvey. Magpakitang tao ka pa. Gusto kong makita kung hanggang kailan ka magtatagal sa harap nito. Mamamatay ka sa sandaling magpakita siya. Bam! Isang dilaw na figure ang bumungad sa entrance nang bumagsak si Aaron sa lupa. Ang figure ay sumuntok mismo kay Harvey ng isang napakalakas na suntok. Ito ang King of Arms. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po.
Kabanata 3295. Umasim ang ekspresyon ni Rachel at mabilis siyang tumalon sa harapan ni Harvey. Yumuko siya at inihagis ang kanyang kamao bago pa man makalapit ang figure. Natural, pinili ni Rachel na huwag umiwas sa pag-atake upang maiwasang malagay sa kapahamakan si Harvey. Bang! Nagsalpukan ang dalawang atake. Kinuha ni Rachel ang tama dahil nakadepensa siya. Halos lumabas ang dugo sa kanyang bibig matapos ang suntok. Gayunpaman ay nilunok niya ito at isang sipa sa isang iglap. Ang figure ay pinalipad at pagkatapos ay bumagsak sa mesa. Tahimik na sinulyapan ni Harvey ang bagong dating, at napagtanto na ito ay isang nasa katanghaliang gulang na demon monk. Nakasuot siya ng matangkad na dilaw na damit at may kalbo na ulo na may ilang itim na batik. Ang lalaki ay mukhang isang ordinaryong monghe, ngunit ang kanyang aura ay napakabangis, na parabang siya ay isang tunay na demonyo. Gaya ng inaasahan sa isang lalaking may ganoong titulo. Tumayo ka, Toto. Isang mapagmataas ngunit kalmadong tono ang maririnig mula sa labas ng malapit ng umatake ang demonic monk. You are quite impressive, miss. Akala ko hindi ka makakatanggap ng hit kay Toto. Hindi ka takatakang naglakas loob kang gumawa ng malaking gulo dito. Ngunit dapat mong malaman na ang Barotta Business Council ay sumusuporta sa amin. Kung lalabanan mo ang Barotta Gang, lalabanan mo sila. Kung lalabanan mo sila, lalabanan mo ang bawat Indian sa bansa H. Sigurado ka bang mananagot ka sa ganoong krimen? Isang grupo ng mga tao ang pumasok mula sa pasukan. Ang mga taong ito ay nakasuot ng tradisyonal na damit na Indian, na may mga alahas na nakatali sa kanilang katawan, ngunit hindi sila mukhang ordinaryo. Hindi lang sila mukhang maharlika, ngunit mayroon din silang pambihirang aura na nakapalibot sa kanila. Ang binata na nanguna sa kanila ay mahaba ang buhok at gwapo at matikas, bitbit ang natural na elite. Si Aaron ay isang namumukod tanging figura, ngunit malinaw na mas mababa siya kumpara sa binatang iyon. Lumapit si Aaron sa binata at agad na yumuko. Perpektong timing, young Master Myers. Hindi lamang niloko ng mga taong ito ang aking teritoryo, kundi tinalo pa nila ang ilan sa aking mga tao. Hindi ko sila mapipigilan. Inihayag ko pa ang background ni Young Master Garcia at ang relasyon niya kay Young Master Bauer. Pero ang lalaking iyon ay mukhang walang pakialam. Sa puntong ito, hindi lang niya ako nirerespeto at ang Barotta Gang. Minaliit din niya sina Young Master Garcia at Young Master Bauer. Kailangan mo akong tulungan, Young Master Myers. Sinubukan ni Aaron na baluktutin ang katotohanan nang makita niyang lumitaw ang kanyang tagapagligtas. Galangin mo man lang ang iyong sarili, Aaron. Sumigaw siya. Alam niyang hindi ordinaryong tao ang binata. Sinimulan mong e-frame si Sir Yor para sa pandaraya nang hindi mo matanggap ang pagkatalo. At ngayon, sinusubukan mong gawing pabor sa iyo ang mga bagay. Wala ka bang moral? Nasaan ang iyong patunay? Gulat na sinulyapan ni Harvey ang binata bago nagpadala ng text message sa kanyang cellphone. Gusto mo ng patunay? Bawat customer at dealer dito ay magpapatunay. Mabubunyag ka kung sasabihin ko. Tumingin si Aaron kay Young Master Myers na may diretsyong mukha. Alam kong nagpapahinga ka kada linggo, Young Master Myers. Alam kong hindi kita dapat istorbohin ngayon. Pero hindi ko talaga kayang harapin ang bastard na ito. Wala akong magawa. Mangyaring pangasiwaan ang sitwasyon para sa akin, Young Master Myers. Gusto ni Aaron na harapin si Harvey mismo, ngunit alam niya. Masyadong malakas si Rachel. Ang kanyang mga subordinate ay hindi katugma para sa kanya mula sa simula. Tanging ang Young Master na nasa harapan niya, si Nolan Myers, ang makakagawa ng ganoong bagay. Hindi na pinansin ni Nolan si Aaron. Casual siyang sumandal sa sofa bago pumitik ang kanyang mga daliri. May dumating na may dalang champagne sa kamay, at nagsalin ng baso kay Nolan. Sumimsam si Nolan sa kanyang inumin at sumulyap kay Harvey, na parang may ganap na kontrol sa sitwasyon. Nang malapit na siyang matapos ay pinunasan niya ang kanyang mga daliri gamit ang basang tissue at pinag-krus ang kanyang mga paa. Ang pangalan ko ay Nolan Myers. Galing ako sa isang pamilya ng Knights, ang Myers family.
Ako ang tagapayo ng militar sa Barossa Business Council. Maaari mo akong tawaging Councilor Myers. Ang Barossa Business Council ay nagmamay-ari ng 50% ng mga bahagi dito. Si Aaron ay isa sa mga pinagkakatiwalaang subordinate ni Young Master Garcia. Sa madaling salita, ang lugar na ito ay pag-aari din ni Young Master Garcia. Hindi mo siya iginagalang sa panlilinlang at pambubugbog sa kanyang mga tauhan. Nakalimutan na ba ninyong lahat kung sino si Young Master Garcia pagkatapos niyang magtago sa loob ng 2 buong taon? Ngayon, mayroon kang 2 pagpipilian. Number 1. Tatapusin natin ito sa paraang nilayon. Doblehin ang pagbabayad at basagin ang iyong mga kamay. Hahayaan ka namin pagkatapos nito. Number 2. Bibigyan kita ng kalahating oras para tawagan ang sinumang gusto mo rito. Kung kaya mo akong takutin, babaliin ko ang magkabilang braso ni Aaron para pasayahin ka. Ngunit kung hindi ako natakot ng taong tinawagan mo, pasensya na, ngunit kailangan ko ring baliin ang inyong mga kamay. Ang mga salita ni Nolan ay halos kapareho ng kay Aaron. Ang pinagkaiba lang ay may pambihirang aura si Nolan nang sabihin niya ito, at napuno siya ng kumpiyansa. Ang bawat salita na sinabi niya ay nagdadala ng hindi kapani-paniwalang dami ng presyon na pinipigilan ng buong pulutong. Walang nang ahas na tanungin siya. Para bang magkatotoo ang mga sinabi niya kahit anong mangyari. Kasabay nito, sunod-sunod na nagkalat ang marami niyang bodyguard. Lahat sila ay may hawak na mga rifle sa pangangaso, na nagpapahayag ng layuning pumatay. May nagpakita pa nga ng mga legal na dokumento, na nagpapakita sa lahat na hindi lang sila gangster, kundi mga tao mula sa totoong hukbo. Ang kanilang lakas ay hindi kapani-paniwala. Ngayon alam mo na kung ano ang pakiramdam ng McCorner. Malungkot na ngumiti si Aaron nang makitang tumayo si Nolan para sa kanya. 200 tao ang dumating dahil sa isang tawag sa telepono. Ito ay isang tunay na nakakatakot na tanawin. Siyempre, walang plano si Aaron na umalis sina Harvey at Rachel nang hindi nasaktan sa puntong ito. 2 laban sa 200. Nasa isang masamang sitwasyon. Tahimik na tumawa si Harvey. May sasabihin sana siya pero, kumunat ang noo ni Rachel at humakbang pasulong. Ang pangalan ko ay Rachel Hardy. Ako ay Deputy Chief ng Longmen Law Enforcement. Alam ni Rachel na si Harvey ay karaniwang walang talo, ngunit mayroon pa ring 200 tao na nakatayo sa kanilang daan. Gusto niyang ibaon ang galit ng walang pagdanak ng dugo. Kung tutusin, mas mabuti kung walang natalo. Nanlamig si Aaron. Isang nalilitong tingin ang bumungad sa kanyang mukha at sinamaan niya ng tingin si Harvey. Alam niyang pambihira ang background ni Harvey, ngunit hindi niya inasahan na ang babaeng katabi niya ay talagang deputy head ng Longmen Law Enforcement. So, ikaw ang bagong hinirang na deputy head ng law enforcement. Napakaganda mo sa Flutwell, Rachel. Naningkit ang mga mata ni Nolan. Pagkatapos, binaling niya ang tingin kay Harvey. Pero ano? Ang Flutwell ay walang katulad sa ibang lungsod. Narito ang punong tanggapan ng Longmen, gayon din ang pamilya Bauer. Maaari mong ipakita ang kapangyarihan ng Longmen Law Enforcement sa ibang lugar, ngunit hindi ito magiging kasing epektibo dito. Maliban na lamang kung maaari kang magdala ng isang tao mula sa pamilya Bauer o ang pinuno ng law enforcement mismo. Hindi yun sapat para sa iyo. Huminga ng malalim si Rachel. Kung mas marami kang kaibigan, mas marami kang pagpipilian. Bilang respeto sa isa't isa, maging magkaibigan tayo. Alam ni Rachel na kahanga-hanga si Harvey, ngunit ang kalaban ay may mga baril at pinalibutan ang mga ito. Iyan ay isang napakalaking banta. Ibinaba ni Rachel ang sarili, umaasang lalabas si Harvey mula sa sitwasyon ng hindi nasaktan. Respeto, maging magkaibigan. Malamig na tumawa si Nolan bago sila mapangiti ng mahina. Marami akong kaibigan sa Barossa Business Council. Malaki rin ang respeto ko. Ang maaaring makipagkaibigan sa akin ay ang mga prinsipe ng 5 nakatagong pamilya o ang mga young master ng nangungunang 10 pamilya. Kahit ang unang tao sa probinsya ay halos hindi ko maituturing na kaibigan ko. Sa totoo lang, walang karapatan ang Deputy Head of Law Enforcement na maging kaibigan ko. Naging malamig ang tingin ni Nolan.
Hindi lang ikaw, kahit ang pinuno mismo ng law enforcement ay walang karapatan. Bilasan mo at tumawag na sa telepono. Itigil mo na ang pag-aaksaya ng oras ko. Agad na nagdilim ang mukha ni Rachel. Hindi niya akalain na ang mga taong ito ay magiging napakawalang galang. Tinapik siya ni Harvey sa balikat bago pa siya makapagsalita. Para sa kapakanan ni Rachel, pakakawalan kita. Umalis ka na dito. Ngumuso si Nolan, at inubos ang kanyang baso ng champagne. Tiningnan niya ang Royal Oak na relo sa kanyang palso at mahinahong sinabi, mayroon ka na lang 10 minuto. Si Aaron ay naglagay ng isang malungkot na ngiti at sinindihan ang kanyang tabako. Narinig mo iyon, tumawag ka dito, hindi mo gustong mamatay, hindi ba? Napatingin tuloy si Aaron kay Rachel. Hindi niya ito napagtanto noon, ngunit talagang isang pambihirang babae si Rachel. Dahil sa kanyang pagsasanay, kamangha-mangha din ang kanyang figure. Si Aaron ay ganap na kinuha niya, na puno ng mali siya ang kanyang tingin. Hindi lang niya gustong mamatay si Harvey, kundi gusto rin niyang lumuhad si Rachel sa harap niya. Hindi niya mapapatawad ang sarili niya kung hindi niya gagawin iyon. Mahinahong naglakad si Harvey patungo kay Nolan, at inabot ang bote ng champagne sa harap niya. Malamig na tawa ni Nolan. Ano, nagpaplano ka bang uminom bilang paghingi ng tawad? Hindi uubra sa akin ang mga pakulo mo. Kalmadong nagbuhos ng baso si Harvey bago humigop. Dahil gusto mong ipatawag ko ang isang tao dito, iniisip ko kung si Caden ng Axe Gang ay sapat na para sa iyo. Kung hindi natatakot si Harvey na masaktan si Rachel sa labanan, hindi siya mag-aaksaya ng oras sa pakikipag-usap. Gayunpaman, wala siyang balak na humingi ng tawad, at hindi rin niya ibabalik ang pera. Natigilan si Nolan bago sumimangot kay Harvey na nakakunot ang noo. Ang isang manugang na nabubuhay na tulad mo ay kilala ang isa sa mga pinuno ng Gang of Six. We have a pretty good relationship, cool na sagot ni Harvey. Kawili-wili. I didn't thought outsiders would know Caden, bulalas ni Aaron sa kakaibang tono. Pero hindi mo ba alam? Ang Axe Gang ang pinakamasama sa Six Gang. Si Caden ay maaaring mukhang malakas sa labas, ngunit ang kanyang reputasyon ay walang halaga sa amin. Sa mga mata ni Aaron, nakakatuwa na pinalaki ni Harvey ang isang taong hindi man lang siya kinatatakutan bilang kanyang tagapagtaguyod. Kung hindi yun sapat, paano si Ansel Torres? Maaliwalas ang mukha ni Harvey. Medyo maganda rin ang relasyon ko sa kanya. Ansel Torres. Isang bahagyang pagbabago ang nakita sa ekspresyon ni Nolan. Kilala mo ang unang commander ng Floatwell Police Station. Nakakulong ako dati, pero pinalabas ako ni Ansel, matapat na sabi ni Harvey. Mukhang may kahangahangang background ka. Bahagyang natigilan si Nolan, ngunit nabawi niya ang kanyang katahimikan matapos marinig ang mga salita ni Harvey. Sumandal siya sa sofa at mahinahong sinabi, pero bakit? Kahit na maganda ang relasyon mo kay Ansel, hindi pa rin niya maikukumpara ang sarili niya kina Nelson at Colton. May kapangyarihan si Ansel, ngunit hindi ito sapat. Ipinatong ni Nolan ang kanyang kamay sa kanyang binti. Halika, ituloy natin. Interesado si Nolan na makita kung anong uri ng suporta ang mayroon ang manugang, at gusto niyang malaman kung saan nakuha ni Harvey ang lahat ng lakas ng loob na ito para magdulot ng kalituhan sa kanyang teritoryo. Sa mga mata ni Nolan, hindi sapat si Caden o Ansel para takutin siya. Ito ay nagiging boring. Napabuntong hininga si Harvey. Unti-unting lumalala ang init ng ulo niya sa segundong iyon. Dahil ang 2 taong iyon ay hindi sapat para sa iyo. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Sino ba talaga ang nakapagpatakot sa iyo? Malamig na tumawa si Nolan bago nagpakita ng mahinang ngiti. Sasabihin ko sa iyo ng totoo. Walang sinuman sa bansa H ang katumbas ng oras ko. Kinaway ni Nolan ang hintuturo kay Harvey. Gusto ko lang makita kung anong uri ng tao ang sumusuporta sa iyo. Pwede ko lang pasabugan ang ulo mo. At walang magsasalita kahit isang salita. Ganoon ba? Sobrang takot ako. Napabuntong hininga si Harvey. Binalak niyang maging mabuting mamamayan, ngunit hindi niya inaasahan na patuloy na ipipilit ni Nolan ang kanyang kamay ng ganito. Paano mo balak gawin iyon?
Ganito ba? Inabot ni Harvey ang bote ng champagne sa mesa, at inihampas ito mismo sa ulo ni Nolan. Nabasag ang salamin sa lupa. Tumapon ang champagne kung saan-saan. At tumalsik ang dugo kung saan-saan. Agad na natigilan ang karamihan, na puno ng hindi makapaniwala. Binasag ni Harvey ang ulo ni Nolan. Paano? How dare you? Natigilan si Aaron. Hindi siya makapaniwalang maglalakas loob si Harvey na labanan ng isang kilalang tao. Si Nolan ay hindi lamang tagapayo ng militar ng Barossa Business Chamber, ngunit ipinanganak din siya sa isang pamilyang Kshatriya. Kahit si Aaron ay mas mababa kumpara kay Nolan, hinahanap niya ang kanyang kamatayan. Ang mga tao na dinala ni Nolan ay nagulat lahat, at hindi nila alam kung ano ang dapat nilang i-react. Pagkatapos ng lahat, walang sino man ang inaasahan na ito ay mangyayari sa unang lugar. Mukhang napakaamo ni Harvey kanina. Inilabas pa niya sina Caden at Ansel. Di ba siya namamalimos? Bakit niya hinampas ang ulo ni Nolan? Akala ng lahat ay naghahalusinate sila. Maging si Rachel ay lubos na naguguluhan. Alam niyang ganito ang karaniwang kinikilos ni Harvey. Ngunit hindi niya akalain na mangibabaw pa rin si Harvey kahit laban sa 200 tao. Gusto mo na bang mamatay, bakla? Si Aaron at ang kanyang mga tauhan mula sa Barossa Gang ay natauhan at itinaas ang kanilang mga sandata sa sandaling iyon. Naging galit na galit ang ekspresyon ni Rachel, at nagmamadali siyang humakbang sa harapan ni Harvey. Hindi pinansin ni Harvey ang karamihan at inilagay ang nakatutok na dulo ng bote sa lalamunan ni Nolan. Nang inag si Aaron nang makita siya. Kung mamamatay si Nolan dito, ganoon din ang magiging kapalaran niya. Hayaan mo na si Young Master Myers. Pupunta ako para sa iyong buong pamilya kung hindi mo siya pakawalan. Pakawalan mo siya. Anong karapatan mong i-hostage siya? Habang si Aaron ay natatakot para sa kanyang buhay, si Toto, ang hari ng armas, ay likas na humakbang pasulong, naghahanda na bunutin ang ulo ni Harvey mula sa kanyang katawan. Ang mga aksyon ni Harvey ay hindi lamang nakagulat sa lahat, sila ay lubos na nalilito. Pagkatapos ng lahat, ang mga knight ay palaging makapangyarihang mga nilalang na maaaring Huracan ang sinumang nagustuhan nila sa India. Walang maglalakas loob na gumawa ng ganoong bagay sa kanila. Tahimik na tinitigan ni Harvey si Nolan, na tuluyang hindi pinansin ang iba. Dapat ko bang ipagpatuloy ang pagtawag sa mga tao dito, Young Master Myers? Ano sa tingin mo ang lakas ko ngayon? Ang mahinahong mga salita ni Harvey ay puno ng layuning pumatay. Natural, hindi siya magdadalawang isip na saksakin si Nolan sa lalamunan kung hindi siya masaya sa kanyang sagot. Nagbago muli ang ekspresyon ni Rachel, kahit hindi siya umimik. Si Nolan naman ay nanatiling walang ekspresyon habang binalik ang tingin kay Harvey. Hinawakan niya ang dugo sa kanyang mukha na may malalim na ekspresyon, na walang bakas ng takot sa kanyang mga mata. Kung ikukumpara kay Aaron at sa iba, parang napakakalma niya. Sa paghusga mula dito, ang pagpapaubaya ni Nolan ay higit pa kaysa kay Aaron. Kinikit ni Nolan ang kanyang mga mata kay Harvey at mahinahong sinabi, "Ikaw ay matapang at mapagpas siya. Hinahangaan kita. Ngunit ano ang saysay ng paggawa ng lahat ng ito? Kaya mo ba talaga akong patayin?" Sumenya si Nolan para pakalmihan ang lahat. Kabanata 3300. Bahagyang napangiti si Harvey habang binalik ang tingin kay Nolan. Siya ay lubos na humanga sa Young Master. Sabi nga, walang paraan para ibaon ng dalawa ang kanilang sama ng loob sa mga nangyari. Tinapik ni Harvey ang mukha ni Nolan at casual na sinabi, "Bakit hindi mo hulaan? Tingnan natin kung mapapatay kita. Patayin mo ako." Napangiti si Nolan. Ang kanyang mga mata ay malamig na parang yelo. Kahit na gawin mo, hindi mo pa rin malutas ang problema sa kamay. Hindi mo pa rin kayang harapin ang sitwasyong na nasa harap mo, at hindi ka pa rin makakaalis sa lugar na ito nang hindi nasaktan. Gayunpaman, hindi naniniwala si Nolan na karapat-dapat si Harvey sa kanyang paggalang. Gayunpaman, siya ay isang Kshatriya. Sa kanyang mga mata, ang mga tao lamang tulad nina Hector Thompson at Elias Patel ang kanyang kapantay. Ang natitirang mga manugang ay hindi karapat-dapat na isama sa listahan.
Hindi ko kayang lampasan ang problema, pero sigurado akong kaya kung mamatay kasama ka. Tumawa si Harvey. Kahit mamatay ka, kakayanin ko. Gusto mong subukan. Gumamit ng kaunti pang puwersa si Harvey, itinulak ang tipak ng salamin sa lalamunan ni Nolan. Kitang-kita ang mga bakas ng dugo, at ramdam ng lahat sa paligid ang bango ng kamatayan mismo. Hindi nagpanik si Nolan tulad ng isang ordinaryong young master. Hindi niya pinansin ang paglabas ng dugo sa kanyang lalamunan at tinitigan si Harvey. Gusto mo ba talagang subukan? Hindi mo ba naiintindihan ang mga kahihinatnan na kailangan mong bayaran para sa pagpatay sa akin? Dahil sa pagkakamali mo, mamamatay ang buong pamilya mo kasama mo. Ngunit maliit na bahagi lamang iyon. Sa puntong ito, kahit ang iyong mga ninuno ay magdurusa para sa iyong mga kasalanan. Naturally, alam ni Nolan na si Harvey ay hindi lamang isa pang baliw. Kaya naman napapanatili niya ang kanyang pagkakalmado. Sigurado siyang hindi maglalakas loob si Harvey na patayin siya. Si Harvey naman ay nagpapakyot. Huwag kang masyadong maingay, Nolan. Huwag mong subukang ipagsapalaran ang iyong buhay para dito. Kung matatalo ka, hindi ka na magkakaroon ng pagkakataong pagsisihan ang iyong desisyon. Isa lang ang buhay mo. Wala ka nang matitira kung mamamatay ka dito, gulat na sabi ni Harvey. Humanga siya sa pagiging mahinahon ng military advisor. Hindi nakakagulat na ang isang tulad ni Joseph ay kaibiganin si Frankie. Sa paghusga sa katigasan ng ulo ni Nolan, alam niya kung gaano kahirap ang pakikitungo kay Frankie. Kumpara kay Aaron, si Nolan ay mas mataas sa kanyang liga. Kaming mga Indian ay walang pakialam sa pera, at hindi rin kami nagmamalasakit sa aming sariling buhay. Mukha namang confident si Nolan. Para sa amin, pride ang pinakamahalaga. Hindi mo iginagalang ang Barote Gang. Nangangahulugan ito na hindi mo iginagalang ang Barote Business Council at India sa kabuuan. Siyempre, gagawin ko ang lahat para mabawi ang reputasyon namin. Wala akong pakialam na mamatay para sa aking bansa. Ako ay isisilang na muli bilang isang Brahman sa aking susunod na buhay. Tumawa si Harvey bago tinapik ang mukha ni Nolan. Napaka-pamahiin mo. Papatayin ka nito. Naniniwala ka ba talaga na magiging Brahman ka? Sasabihin ko na sa halip ay magiging Shudra ka.